Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang bagong scam na naglalayong lokohin ang mga crypto users, partikular na po ang mga gumagamit o users ng Coinbase. Ang babalang ito ay mula po mismo kay Ginoong David Schwartz. Siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple. Kung ikaw po ay isang XRP trader or crypto investor, mahalaga pong malaman mo ang detalyeng ito upang maiwasan ang posibleng pagkawala ng iyong pinaghirapang puhunan. Ano nga ba ang modus na ito at paano natin maiiwasan ang pagiging biktima? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, nakikita natin rito ay si Ginoong David Schwartz. Siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple. Ngayon ay ano nga ba ang bagong Coinbase scam na ito? Ayon po kay Ginoong David Schwartz, isa itong phishing scam kung saan ay ito po yung kasalukuyang kumakalat ngayon na ang target ay ang mga users o gumagamit ng Coinbase, isa sa pinakamalaking crypto exchange sa mundo. At ang modus, ang mga scammers ay nagpapadala po ng email na kunwari ay mula sa Coinbase. Sa email na ito ay sinasabing kailangan daw na i-review ang iyong account details upang maayos ang iyong transaction sa platform. Kalakip po nito ang isang link na nakalagay ang update my account. Pero ito pala ay isang phishing link. Kapag ikaw po ay nag-click dito, maaari po nilang makuha ang access sa iyong account. Paalala po ni Ginoong Schwartz, huwag na huwag i-click ang link na ito. Ito ay isang scam na naglalayong nakawin ang iyong crypto assets. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng community? Ayan, hindi po nagtagal matapos maglabas ng babala si Ginoong Schwartz, maraming community members ng XRP ang nagkumpirma na nakatanggap din po sila ng parihong email. May isang user pa na nagsabing may tumawag mula sa isang Canadian number na nagpapanggap na Coinbase support. Buti na lang at hindi po siya naloko. Sa kabilang banda ay pinuri po ng community si Ginoong Schwartz dahil sa kanyang mabilis na aksyon at dedikasyon sa pagbibigay po ng proteksyon sa XRP community. Tinawag pa siya ng isang user na True Community Caretaker. Nakakatawa, di ba? Na ang isang mataas na opisyal tulad po ni Ginoong Schwartz ay aktibong nakikipag-ugnayan sa proteksyon ng mga crypto users. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Ang crypto space ay puno po kasi ng mga scam at mapanlinlang na gawain, kaya't ang mga babalang tulad nito ay napakahalaga upang mapanatiling ligtas ang ating investments. Tandaan, sa mundo po ng crypto, ikaw ang iyong sariling bangko. Wala ka pong mapupuntahan kung ikaw ay maloko dahil sa maling desisyon. Kaya meron po tayong ilang mga pangunahing dahilan kung bakit dapat nating seryosohin ang ganitong babala. Una ay mabilis po ang pagkalat ng mga scam emails. Hindi mo agad malalaman kung alin ang totoo o peke, lalo na kung hindi ka maingat. Pangalawa, phishing links. Ang mga phishing links ay sadyang mapanganib. Isang maling click lamang at maaari nang makuha ang access sa iyong account. Pangatlo ay mahalaga po ang edukasyon. Sa tulong po ng babalang ito, mas marami po tayong matututunan kung paano maiwasan ang ganitong klase ng panluloko. Ngayon ay paano naman po natin maiiwasan ang mga ganitong scams? Yan, kung nais mo pong maging ligtas sa mga phishing scams, meron po tayong mga ilang simpleng tips na maaari mong sundin dito. Una ay huwag mo pong i-click. Yan, huwag mag-click ng kahit anumang link sa email. Kung sa tingin mo ay totoo ang email, huwag ka pong pumunta mismo sa kung sa tingin mo ay totoo po ang email, ay pumunta ka po sa opisyal na website ng Coinbase gamit ang browser mo at huwag na huwag i-click ang link mula sa email. Pangalawa ay i-double check ang sender. Kadalasan ang mga phishing emails ay may kakaibang email address. Kung hindi po ito galing sa opisyal na domain ng Coinbase, siguradong peke po ito. Pangatlo ay gumamit po ng two-factor authentication or ito po yung 2FA. Kahit makuha po nila ang password mo, hindi pa rin nila ma-access ang iyong account kung naka-enable po ang 2FA na ito.
Pang-apat ay mag-ingat po sa mga tawag o text messages. Tandaan, hindi kailanman tatawag ang Coinbase para humingi lamang ng iyong password o hingiin ang iyong password o personal na impormasyon. Ayan, ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang ating investment mula sa mga scam. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin, mahalagang maging maingat sa ganitong klaseng scam. Maraming Pinoy ang gumagamit po ng Coinbase bilang kanilang primary exchange dahil po sa user-friendly nitong interface at saka global reputation. Ngunit dahil dito, target din po tayo ng mga scammers. Kaya, yan, meron po itong ilang mga posibleng epekto. Una ay ang pagkawala po ng puhunan. Kapag naloko po tayo ng phishing scam, maaring mawala po ang lahat ng ating crypto assets. Pangalawa ay ang pagtigil po sa pag-invest. Ang ganitong karanasan ay maaring magdulot po ng takot sa mga baguhang investor na nagre-resulta sa pagtigil po nila sa pag-invest sa crypto. At ang pangatlo ay ang mas mataas na kamalayan. Sa positibong banda, ang mga ganitong babala ay nagtuturo sa atin na maging mas maingat at mas responsable sa paghawak ng ating mga assets. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po, napakahalaga ng ginawa ni Ginoong David Schwartz sa pagbibigay ng babala. Ipinapakita po nito na mahalaga sa Ripple ang kanilang community. Bilang mga crypto traders, responsibilidad po natin na alamin ang mga posibleng panganib o risk sa ating investment. Huwag po tayong magtiwala agad sa mga email o tawag na nagsasabing may problema sa ating account. At higit po sa lahat, laging mag-research bago po tayo gumawa ng kahit anumang aksyon. Kaya ayan mga ka-crypto, tandaan po natin na ang ating kaligtasan sa crypto space ay nakasalalay po ito sa ating kaalaman at pagiging alerto. Huwag po nating hayaang masayang ang ating pinaghirapan dahil lang sa isang maling click. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.